sa atin ay handog at alay niya. Amen po ba? Sino po yung mga ngayon lang po talaga nakapunta sa dakong ito? Pakitaas po yung kamay. Taga saan po kayo? San Pedro, Laguna. So maligayang pagdating po sa dambana ng ating Panginoon. Kung bakit po kayo naririto sa araw na ito, hindi nyo po yung gusto bilang tao. Kundi kaya po kayo naririto dahil gusto po ng Diyos na sa araw na ito, kayo naririto upang maramdaman nyo po ang kanyang pagmamahal at masilayan nyo po ang kanyang kahiwagaan. So sino pa po yung mga naririto na ngayon lang po? Pakitaas po yung kamay. Sino po yung matagal na dito pero ngayon lang bumalik? So welcome pa din po. Sino naman po yung araw-araw na nandito? Taas po ang kamay. So amen po. So ngayon ka pa lang, dati ka na pero ngayon ka palang bumalik, o araw-araw ka man nandito, kung lahat tayo magtitiwala at mananalig na totoo, lahat tayo uwi ng may galak sa ating mga puso. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa tanghali pong ito, bilang napag-atasan po na facilitator, wala po akong ibibigay sa inyo na tema o paksa ng ating pagbabahaginan, kundi ang sino man pong tawagan ng ating Panginoon upang magbahagi sa harapan, malaya nyo pong isiwalat ang lahat ng mga kahiwagaan, kabutihan, kadakilaan na ginampanan ng Diyos sa inyong mga buhay. Maaari din po kayo magpasalamat sa lahat ng biyaya at pagpapalang nakamtan. So sa madaling salita po, wala po akong tema na ibibigay sa inyo. Kung ano po yung bukal sa kalooban nyo na isisiwalat nyo para mapasalamatan nyo ang Diyos, yun po ang isisiwalat ninyo. Amen po ba? So para po ang lahat ay may kalayaang magbahagi, kaya sa lahat po ng mga kapatid na naririto, ngayon po, upang pasimulan po ang ating pagbabahaginan, isang kapatid po natin na mula po sa Baliwag, Bulacan, okay lang po ba? Mahal na kapatid na Lando. Okay lang po. Ang mahalaga po, upuan lang ang nasira, hindi ang katawan mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, kaya pong palitan ng ating Panginoon ang mga nasisirang upuan. Basta mahalaga, masaya lang po tayo at buhay ang bawat isa. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So muli po, ang una po nating kapatid na magbabahagi ay mula po sa bayan ng Baliwag, lalawigan po ng Bulacan, kung papaano po ang kanyang bukol ay dinurog ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Bukol na malaki sa pamamagitan ng kanyang pananalig at pagtitiwala, ito pagdaka ay nawala. Sapagkat ang sabi nga po, kung ang bundok kayang tibagin, kung ang dagat kayang hawiin, ang lupa kayang bitakin, ang bukol kayang durugin. Isang patotoo na ang bukol niya ay dinurog ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay para sa kapatid na Celia Quezon. Salamat po sa lahat ng biyaya. Salamat po. Magandang umaga po sa tanghaling ito sa lahat-lahat na nandirito. Natayo na naman po ako pero medyo matagal. Tandang-tanda ko po para pong December. January, February, March, April, May, June. Iniisip ko nga po, bakit ako katagal tawagin? Although nandun ako, siyempre po, kagaya ng iba, meron din po akong yung pagharap po sa mga tao, andun pa rin po yung hiya. Pero kapag tinawag ka, sa biyaya ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, tatayo ka at ipahahayag mo ang kanyang kadakilaan at kabutihan. Yung iba pong nandito, 5 years na po yung nakakaraan. Ako nga po yung isa
Kagaya ng sinabi ng ating kapatid na Berhel, ako po yung may bukol. Dito po sa leeg, na nung unang pumunta po ako, meron po talagang nakatakip na panyo. Di ko po malaman kung bakit may takip na panyo. Basta gusto ko po, lagyan siya ng takip na panyo. Dahil kasi nga po, meron siyang bukol. Sa pagpapagamot ko po, malapit po yung school doon sa doktor, specialista po siya. Pag vacant po, tumatakas ako. Doon po, kahilera kong lahat, nakikita ko po yung may mga sakit. Isa po ako doon sa pasyente na nagpapatingin. Basta nung unang-unang upo ko po ron, nakita ko po yung lahat ng mga nakahilerang may sakit. Basta ang tanong ko lang po sa sarili ko, ano po ang nais nyong ipakita sa akin? So yun nga po, na-detect na meron nga po akong bukol, kailangan po siyang operation. Once na nakita ko ng doktor, marami siyang sinabi sa akin, ganito, ganoon. Kailangan eka ng operation. Ang sabi ko po, pwede po ba injection? Dito na lang po saksakan, pagkatapos po mawawala na yung bukol. Sabi, aba hindi eka po pwede yun. Ang kailangan eka dyan, operation. Sige po, ini-schedule po kaagad ako. Yung principal po namin, ayaw pumayag, huwag kayo ka munang papayag. So sige po, siya, yung angel ko. Ngayon po, doon sa pagpunta ko po ulit doon, sinabi ko po, ayaw po akong payagan. Ang gusto po muna, yung tapusin ko po muna yung trabaho dahil po mga February yun mag-e-end na po ng klase. So, ini-schedule na naman po ako sa ikalawang pagkakataon, ini-schedule po. Kasi sige po, sinabi ko na naman po doon sa principal, o ganito po, naka-schedule. Ang sabi niya, hindi matutuloy. Dahil kasi kapag ikaw nagpa-opera, maa-absent ka. Eh di ang mangyayari mababawasan ka pa. Doon sa ibabayad mo mababawasan pa yung pera. O sige po, punta na naman po ako. Naku, sabi ko, hindi ko po malaman kung ano ang misyon ko. Dahil kasi po, ay na naman po pumayag. Ako po, gustong-gusto ko. Pero mayroong pong tao na pumipigil sa akin na ayaw pa opera. Sabi sa akin ng doktor, ang dami kong schedule na sa'yo ko ibinigay. Marami sila. Sabi ko, oo nga po, nahihiya nga po ko. Pero po hindi ko nga po ako talaga malaman kung ba't hindi nga po ako matuloy-tuloy. E di sinabi ko na, sige, sabi ngayon ng principal, eto na, talaga, totoo na to. April ka operahan. Sige, sabihin mo rin sa doktor, balik na naman po ako, sinabi ko na naman po. O sige, ito na huli pagkatapos ng mahal na araw, ooperahin kita, sabi niya. O sige po kako, pagkatapos po ng mahal na araw. Ang problema po, hindi na rin po natuloy. Dahil po ako nagdadasal. Ang isa lang pong tanong ko, pero buhat po noong ako na-detect na meron nga po akong bukol dito na hindi basta-basta kailangan ng injection or gamot, kailangan ng operation. Nagdadasal po ako. Ang sabi ko po ako po ba talagang sa operasyon? Yun lang po ang tanong ko sa sarili ko, matagal na sinagot. Bago po dumating yung operation, pumalang kung 3 araw bago dumating yung operation na naginip ako, ang ipinaalala po niya sa akin, itong lugar na ito, dahil kasi noon po may kaibigan ako, napupunta po kami pagkatapos po nung klase ng Biyernes. Sa gabi po, merong dumadaan sa kanya, may sasakyan. Sinama po niya ako 2 beses, parati lang po akong nakaupo doon, doon sa may dulo. Dahil pagpunta ko po dito, puno na po, wala po akong place. So pinaalala niya sa akin kung saan. Naalala ko po ito, hindi ko po maalala. Ang mahal na Apo Kunching, kaya tinawagan ko po yung kaibigan ko, sabi ko, samahan mo ko. Hindi ko po sinasabi sa kanya na meron akong bukol dahil matagal kaming hindi nagkita. Ayaw po niya ako samahan. Ang ginawa ko po, ako na po mismo.
Ako lang po mag-isa, sumakay doon sa tricycle, nag-intay ako ng 2 pansakay, dahil kasi 3 po yun. Doon po ako sa kauna-unahan napunta. At yung unang labas po ni Apo, maaga po akong napunta rito, hindi pa po nagsisimula. Pero lumabas po siya ron, hawak-hawak po niya yung puting suot niya, nakatingin sa akin, nakatapak. Hawak-hawak po yung step-in. Nagkatinginan po kaming dalawa, nginitian ko, umiti rin po siya. Umalis po siya, lumabas. Pagbalik po uli, magkalapit kami Nakatingin po ulit siya sa akin, nakatingin din naman po ako. Pero alam ko pong siya ang mahal na Apo. So pumasok po siya, nakatingin, nakangiti, ganun din naman po ako. Paglabas po niya, dahil lumalabas siya, di po ba, pag time ng mensahe, nandun po ako, puno na po lahat. Pero una po, nung makita niya ako, hinawakan niya ako. Doon na yata ako bumigay. Doon ako naiyak. Ang sabi niya, nung magmensahe siya, kapag ang tao may sakit, kailangan malakas ang loob. Alam ko po yung ibang nandirito, may sakit na kagaya nung sa akin nun. Hindi lang po siya bukol. Meron pa pong iba kayong nararamdaman. Pero ako po, isa po ako sa nakaupo diyan. Isa po ako sa nanalig. Isa po ako sa nanampalataya na kung ano man ang sakit na aking naramdaman, alam kong mawawala. Naman po ang mga araw, pero dito po, wala pong gamot na ibinigay, dahon po siya, kailan nga lang po sundin. Pero nasa sa inyo rin po dahil nagpatingin tayo sa doktor, operation ang sabi, nandito ang mahal na Apo, ang tanging tanong lang po niya saan mo gusto? Ang sabi ko po dito po, yun po ang sabi ko sa kanya. So nung unang-una po yun, nung unang nandito, yung susunod pong mga araw, naupo ako dito sa lugar na to, medyo malapit-lapit po dito sa side na to. Ang pananampalataya ko po ay sobra-sobra, kaya lang kulang nga po siguro. Hindi kagaya sa ngayon. Sa ngayon na may problema ka man, madalang manulutas, dahil nandiyan siya, malakas ang pananalig mo, pananampalataya mo. Hindi kagaya noon, konting problema, konting sakit, down ka agad. Ngayon hindi po, malakas na po ang loob ko. Noong mga sumunod na araw po, nandito ako, ang tanging nasabi ko na nandito si Apo, ang mahal na Apo, hindi ko po siya kayang abutin. Tanda ko po yung sinabi ko. Ang sabi ko lang po sa kanya, habang ikinakampay niya ang kanyang mga kamay, ang sabi ko po, alam kong malayo ako sa inyo. Hindi pa niyo ako ganong kilala. Pero alam ko po sa bawat kampay ng kamay mo, alam kong gagaling ako. Iyon lang pong kataga na yun ang nasabi ko. Dahil kagaya nga po ng nasabi ko sa inyo, kanya-kanya tayo ng pananampalataya. Mayroong pananampalatayang mababa, may gitna, may mataas. Pero ako po, ang pananampalataya ko, hindi ko naman po sinasabing mataas na mataas. Pero yung pong pananampalataya na yun ay bukal sa aking kalooban na madaanan lang ako ng kamay niya kahit malayo siya. Madaanan lang ako, mawasiwas man lang yung kamay niya, alam na alam kong gagaling ako. Iyon lang po. Lumipas po ang mga araw, unti-unti po siyang lumiit, unti-unti po siyang nawala. Pero yung pinakahuli po, na paggamot sa akin ng Apo, dahil nagbe-bless po dito sa harapan, meron suot po akong pulseras. Doon po sa pagsuot ko ng pulseras na yon, bigla pong napatid
yung pinaka-pulseras, kaya yung mga bato-batong maliit, sumabog po. Ang sabi po ng mahal na Apo, napakaswerte mo. Ang bukol na nasa liig mo ay sumabog at magaling ka na. Buong puso po akong nagpapasalamat sa mahal na Apo na kinalugdan ng ating Panginoon, ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Sa lahat po na nandirito, hindi lang naman po ako ang isang halimbawa, marami pong mga halimbawa na nandirito, nagpapatotoo na talagang ang pananampalataya ng bawat isa nasa kanyang sarili. Pakinggan niyo po ang mga mensahe ng ating mahal na Apo Kunching, isa loob, isa puso, isa isip, isa gawa. Bukas makalawa, kagaya nyo rin ako, lahat ng may mga karamdaman, tatayo dito, sa akin nga lang ay sa bukol, siyempre po, iba-iba. Hindi ko mamalaman kung nasaan yung bukol ninyo. Pero iyan po, sa awa tulong ng ating Panginoong Jesucristo, gagaling kayo. Pananampalataya po ang kailangan. Marami pong salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Yun po ang katotohanan. Kung ano ang pananampalataya mo, yaon ang magaganap sa iyo. Amen po ba? Kung nananampalataya ka na sa araw na nakatungo ka sa dakong ito, pagtungtong lamang ng mga paa mo sa banal na dakong ito at masilayan mo ang taong ginagamit ang ating mahal na Apo Kunching, ay lalakas ka. Pagtapat ka sa pananampalataya, mamaya pagkaharap mo siya, lalakas ka na. Kapag nananali ka ng dampiang ka ng mga palad niya, gagaling ka. Kapag nakita ng Ama na tapat ka, mamaya magaling ka na. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tulad po ng sinabi ko, tayong lahat ay di na parito ng dahil sa ating sariling kagustuhan. Kundi kaya tayo naririto dahil naghari ang kagustuhan ng Diyos sa ating mga buhay. At yamang tayo tumugon sa kanyang panawagan, papauwiin ka ba niya ng may lumbay? Papauwiin ka ba niya ng may kabiguan? Maaring umuwi ka ng may lumbay at may kabiguan kung di ka magiging tapat sa mga oras na ikay naririto. Subalit kung tapat kang makikinig at magtitiwala sa kanyang mga salita, 100%, pag uwi mong kulubot ang mukha mo, pag uwi mong panat ang mukha mo, pag alis mo ng dambanang ito, maaliwalas at masaya na ang puso mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At para po sa pangalawa nating magbabahagi, madalas na po siyang tumindig sa harapan. Subalit ang udyok po sa aking puso at kalooban, sa araw na ito siya'y aking anyayahan upang muli maghayag ng kadakilaan at kahiwagaan ng dakilang Amang mahal. Mula sa cancer na kanyang nakamtan, 2 dibdib man niya ay natamaan. At ngayon ang karamdamang ito'y bumaba na sa kanyang butong taglay. Subalit nang dahil sa pagtungo niya sa dakong banal at pagtitiwalang matibay, ito'y kanyang nalalabanan, nakakayanan, at ngayon nakapagbibigay pa siya ng inspirasyon sa mga taong may karamdaman na kung aas at magtitiwala, tulad din niya, sisigla at lalakas sila. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay para sa aking mahal na kapatid. Magandang umaga po sa katanghalian ito sa inyong lahat. Ito nga po, muli po akong natawagan sa harapan upang magpahayag na muli. Sa pagkakataong ito, medyo po ako kinakabahan kasi hindi ko po na-expect. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay yung mga nangyari sa akin simula po nung tanggapin ko ang Panginoong Diyos.
Simula po nang ako'y madako sa dambanang ito, ay ang dami pong naging pagbabago sa aking buhay at napakarami po ang aking biyayang tinanggap sa Diyos. Unang-una nga po yung aking mga masamang pag-uugali ay akin ang nabago at ang mga biyaya naman pong pinagkakaloob niya sa akin ay sabi nga po ng lahat ng nagpapahayag na siksik, liglig at umaapaw pa. Kaya ako nagpapasalamat at nagpupuri sa ating Ama sa lahat ng ipinagkaloob niya sa akin. Mayroon po akong babahagi nung dati kong buhay na wala pa ako dito. Sa tuwing ako po ay nagbibiyahe, lahat po ng mga nadadaanan ko, ang tinitingnan ko po ay yung mga magagandang bahay. At sinasabi ko po sa aking sarili, kailan kaya ako magkakaroon ng ganyan? So, yun po, every time na maglalakbay ako, yun po ang lagi kong tinitingnan. Dahil sa dati ko nga pong buhay, ay yun po ang aking pangarap. Na ang sabi nga, kung ano ang plano mo, ay hindi naman yun ang plano ng Diyos sa iyo. Subalit ngayon po, ako'y nangangarap pa rin. Kaya lang, hindi na po yung ganong magkaroon ng malaking bahay, yumaman, magkaroon ng mga magagarang sasakyan, katulad po ng mga mayayaman. Ang pinapangarap ko na po ngayon at ang kinaiinggitan ko na po ay ang mga taong gumagawa po ng kabutihan sa kanilang kapwa. So, iyon na po ang kinakainggitan ko dahil gusto ko rin po na ako'y makagawa ng kabutihan sa kapwa, makatulong sa mga mahihirap na bagamat natanggap ko na po ang Diyos sa aking puso, subalit hindi pa ako nabibigyan ng pagkakataon na magawa iyon. Sinisikap ko po na sa pagtanggap ko sa Kanya, ay makagawa ako ng maganda na makalulugod sa Kanya at masunod ko ang Kanyang mga kautusan. Iyon po ang pangarap ko ngayon dahil kumbaga po, maikling panahon pa lang po kasi akong nandito sa dakong ito. Kaya kumbaga po, napakarami pang, kung ikukumpara ko po sa isang paaralan, ang dakong ito, ako po ay bagong estudyante, parang nasa nursery. So para pong ako'y nag-aaral pa lang na sumulat or nag-aaral pa lang na bumasa, nag-aaral pa lang na i-differentiate ang mga kulay, ang mga hugis at kung ano-anong bagay. So doon ko po kinukumpara yung aking sarili. Subalit ako po ay magbabata, magsusumakit na makaangat po. Katulad nga po ni Mami Beth na sabi niya nasa 3 baitang na siya. So sa araw-araw po na pagpunta ko rito, pag-aaral po ng mga banal na salita sa pamagitan po ng pagpapahayag ng Apo Conching, alam ko po na unti-unti po ay aakyat din po ako sa mga susunod na baitang. So iyon po parang kinukumpara ko po ang dambanang ito na isang paaralan. At ang dakilang guro ay ang Apo Conching na kinalugdan ng banal na espiritu. At nababala po ako. At sana po ay sa aking kaunting na ibahagi ay nagkaroon po kayo ng kaunting aral. At ang masasabi ko lang po sa inyo, nandito na po kayo, hindi po kayo makakarating dito kung hindi po kayo inakay ng Ama, katulad po ng nangyari sa akin. Kaya sana po, wag na kayong tumigil, wag na kayong mawalay pa sa Kanya. At manatili po ang ating paniniwala, pananalig, at pagpapakatotoo sa ating Diyos Ama. At yun lang po. At katulad po ng dati, kasi po parang nakasanayan ko na sa tuwing magpapahayag ako ay
umaawit po ako pagkatapos. Okay lang po ba? Ang awitin ko pong ito ay para po sa inyong lahat. Natutulog ba ang Diyos? Bakit kaya? Bakit ka ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin ka ng tadhana. Alam mo na kung bakit ka nagkaganyan. Lumulutang, nasasayang ang buhay mo at ang ibinubulong ng iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Nang ikaw ay kaagad sumusuko, konting hirap at konting pagsubok lamang. Bakit kaya? Nasaan ang iyong tibay? Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Sikapin mo, pilitin mong tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Dapat nga ba na ikaw ay maghintay? Gawin mo na kung ano ang nararapat. Magsikap ka at magtiwala sa may kapal. Nakahanda ang Diyos umalalay sa'yo. Hihintayin ka, kaibigan. Sikapin mo, pilitin mong tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalaing natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalaing natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Kahanga-hanga po no, sa kabila ng kanyang kalalagayan at pinagdaraanan. Nakukuha pang mag-alay ng pasasalamat sa ating Ama
at nakukuha pang makapagbigay ng inspirasyon para sa bawat isa. Muli po, palakpakan natin ang ating Panginoon para sa ating mahal na kapatid. Ang sabi daw po ng awitin, natutulog ba ang Diyos? Kayo po, tanungin ko po, natutulog ba ang Diyos? Kayo po'y tanungin ko, kayo po ba natutulog na? Pakikalabit niyo po ang bawat isa, kapatid. Ay, nako, kalabitin niyo po ang bawat isa, kapatid. Bawal matulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lagi ko po sinasabi sa inyo, baka habang nagbabahagi yung mga kapatid nyo, sabi ng Panginoon, bigyan ko na nga ng kagalingan yung anak ko na yon. Nakita nakalungay-ngay katulog ka. Ilipat ko nga sa katabi niya kasi yun yung gising. Kaya kailangan po, wag matulog. Ang taong tulog, walang mararating. Ang taong gising, makukuha ang magaling. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang susunod ko pong ibibigay na magbahagi sa inyo, ang tinaguriang babaeng malapusa. Ang babaeng daig pa ang pusa, siyam daw ang buhay. Sa dami ng pagkakataong binuhay siya ng Diyos. Kumbaga kung mayroong babaeng walang pahinga, sa kapatiran Divine Mercy, ang babaeng walang dugo, pero binubuhay ng Diyos na totoo. Tinaningan ng doktor, 3 taong ka na lang mabubuhay. Kaya ihanda mo na ang iyong libingan. Ngayon, mula nung sinabi yon, 13 taon na ang dumaan. Siya'y buhay pa't binubuhay ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo. Kasi mga kapatid, di ko napapakahabaan, ang babaeng malapusa, ang babaeng pinagaganda ng amang dakila, kapatid na Isidora. Salamat, kapatid. Buhay ang Diyos! Good morning. Naaantig ang puso ko sa introduction. Nakita niyo po may pula. Pula. Pati buhok ko pula. Kasi po wala na akong pulang dugo. Nakaka-amaze po talaga ang grace ni Lord. Ito po sabi niya, Isidora, yung susundan mo, yung susundan mo ngayon, umaawit. Sabi mo, tutulog pa ang Diyos. Pag tulog ang Diyos, wala tayo dito ngayon. Sabi lang dun sa awit. Amen po ba? Pero sabi ni Lord, iba, kakantahin mo Isidora. Ibang iba. Ano po yun? Ayoko na, Lord, umiyak. Hindi rin makukuha sa pasalamat. Isn't it a miracle? It's another miracle. Thanks God for the miracle. Buhay pa ako. Buhay pa po si Isidora dahil sa miracle, dahil dinaluyan niya si Apo Kunching. Kasi ang lahat ng doktor po, hindi lang isa, 3. You better pray, Isidora, because you're dying. Mamamatay ka na, Isidora, dahil may leukemia ka. Ang leukemia po, kakaiba sa mga sakit nyo, mga bukol-bukol na yan. Wala po yan. Yung dumadaloy po sa buong katawan ni Isidora, magmula sa dulo ng kuko hanggang sa dulo ng buhok, kaya maiksi na buhok ko eh. Makikita nyo ang cancer pagka mahaba ang buhok eh. Patay na lahat. Kaya ayan, tinulayan ko ng pula. Dumadaloy sa akin cancer, yung dugo ko cancer, yung dugo ko puti, hindi pula. Yun ang miracle po ni Lord na ayaw ko pa nga pumunta kay Apo Kunching eh. Mayabang ako eh. Dahil yung chemo na ginagamit sa akin galing pa sa Amerika. Pero nasaan ako ngayon? 10 taon na ako kay Apo Kunching, palakpan na rin ang buhay na Diyos. Maglalabing isa. Bakit po 13? 3 taon na po ako mamatay-matay sa kapabalik-balik sa pinaka-class na ospital. Hindi pa rin po ako nabubuhay. Hindi po ganito itsura ko. Nung makilala ko po si Apo Kunching, ayaw ko pa. Mayroon akong beauty clinic, may customer ako. Sabi niya, isasama kita kay Sister Kunching. Bakit? Doon ako gumaling. Ano sakit mo? Pasma. Palihim pa akong tumawa eh. Ano ka ba naman, Kakonit? Galing pa sa Amerika yung chemotherapy ko, dadalhin mo ko sa down albularyo. Para pong sinusumpa ko yung mga salitang hindi karapat-dapat nasabihin sa kapwa. Kaya mag-ingat po tayo. Yung pong mga salitang binibitawan natin, pag hindi po nais ng Panginoon, hindi gusto ng Panginoon, ibabalik po sa atin. Natatakot na po ako magsalita. Kasi po,
Walang gumagaling na leukemia. Kahit saan po kayo tumingin, nanonood po sa atin sa internet yung nagdi-dispose ng mga gamot sa leukemia. Alam niya na kakaiba ka nga, Isidora, kasi bukod sa nagpapadoktor ka, may Apo Kunching ka. Palakpan natin ang buhay na Diyos. Nanonood po sa internet, hindi po ako sinungaling. Nakikita po niya, sinasabi ko raw, lagi akong gumaganda. Pinapaganda po ng Panginoon ang pananaw ko, hindi po ang mukha ko. Ang mukha ko, mukhang garapal yan eh. Yung pinapaganda po sa akin, yung pananaw ko sa buhay, positive. Yung huwag ka titingin dun sa mga problema. Ang titingnan mo palagi, araw-araw na ginawa ng Diyos, 24 hours, biyaya yan, palakpakan natin ang buhay na Diyos. Yung magising pa lang kayo sa umaga, pasalamat kayo sa Panginoon. Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, salamat po, nagising pa ako. Paano kung hindi na? At hindi ka man lang nagpasalamat? Amen po ba yun? Nagising ka o di kaya natulog ka, halimbawa, hindi ka nagpasalamat sa Panginoon. Ama, ganun po ako palagi eh. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, matutulog na po ako, mahimbing po ha. Kailangan po mahimbing para yung dugo ko hindi siya magkurta. hindi ko maramdaman may leukemia ako. Para pagising ko po sa umaga, pupurihin ko po kayo. Ganun po ang nangyayari sa buhay. One day at a time ang pasalamat sa Panginoon. O every minute of your life, kailangan magpasalamat tayo sa Panginoon. Paano po yung mga tao? May mga tao ko nakikita, kumakain, humahabab ng pagkain, hindi maalala ang Panginoon nang galing sa Panginoon yung kinakain. Amen po ba? Si Isidora mahilig sa tinik na isda, kaya maganda ang ngipin. Kahit tinik ng isda, kapatid na Grace, tinik ng isda, yung kinakain mo dyan. Isda lang. Pinapasalamatan ko yung Panginoon. Dahil ng iba, kahit tinik ng isda, walang makain. Nakikita po ninyo ng babasura, galing sa pagpag, yung binapagpag yung pagkain, huhugasan, takas iluluto ulit. Pasalamat po tayo na nakilala natin ang Panginoon habang malakas pa tayo. Amen po ba? Nadinig ko po na tinanong ni Berhel kung sino ang mga bago. Sa Panginoon po, walang bago, walang luma. Walang mayaman, walang mahirap. Lahat po tayo beginner sa Panginoon. Amen ba kapatid? Lahat po tayo beginner sa Panginoon. Luma ka nga dito o dati ka na rito langhiya ka naman. Taong simbahan ka nga, pero kung magbitaw ka ng salita sa kapwa mo, nakakamatay ka. Amen po ba? Ang tanong, nandito tayo ngayon, bakit si Isidora, 13 taon na nabubuhay kahit na may leukemia? Sa palagay niyo po ba, ginusto na Isidora mabuhay ng ganito, na wala ang Panginoon, na wala si Apo Kunching? Hindi po. Kung si Apo Kunching gusto na nga sumuko Ako gusto ko magliwala, gusto ko pumunta Amerika, gusto ko pumunta ganito. Ako ang tumatanggi. Para bang isang araw ka lang umabsent na hindi mo kasama ang Panginoon, na hindi ka nagpaalam kay Apo Kunching, nagigilty po ako. Para bang iba, pag nandito ko sa Dambana, sabi ko nga, kay Tita Bebot, kapag mahina ang katawan ko, na nagmumuryo-muryo ang utak ko, pupunta ako sa Dambana kahit nakatricycle ako, dahil pag apa ko pa lang dyan, gumagaling ako, lumalakas ako, nabubuhay ako. Ang paniwala po at pananampalataya iisa. Naniniwala ka ng Panginoon, bumubuhay. Subalit hindi ka naman nanampalataya na kaya niya ang lahat. Binanggit ni Berhel Lahat na binanggit ni kapatid na Berhel, totoo po yun, nasa Biblia lahat yun. Kung ang bundok kaya niyang itibagin, kung ang tubig kaya niyang hawiin, ano pa yung mga sakit na tumubo sa'yo, ang may gawa niyan, dyablo. Hindi gawa ng Panginoon na magkasakit ka, Isidora, ng leukemia. Pinahintulutan lang ng Panginoon sapagkat gusto niyang kumapit ka sa Kanya. Gusto ka maniwala, gusto ng Diyos na maniwala ka sa Kanya para siya ang gagawa ng paraan. Kaya nga sinasabi ko palagi, do your best and I will do the rest. Sabi ng Panginoon, manampalataya ka, manalig ka, at ibibigay niya lahat sa'yo. Paano po yan? Pupunta kayo kay Apo Kunching, naniniwala po ako, nananalig po ako. Pag dito sa loob, paglabas mo, bye. Ganun po ang nangyayari sa karamihang pinagaling na ng banal na espiritu sa pamagitan ni Apo Kunching. Hindi ko po binibuild up si Apo Kunching. Ang binibuild up ko po, yung sumasa kay Apo Kunching.
Hindi po lahat ng tao ay kayang pagtiwalaan ng Panginoon, lalo na po yung may mga pera. Si Apo Konsing po ay isang dukha lang. At sabi nga ng iba, walang pinag-aralan. Hindi naman kailangan ng titulo eh. Bakit? Si Kristo ba? Nabasa niyo nag-aral? Hindi. Bakit? Yung mga Santo Papa ba na pinipraise lahat ng mga Katoliko, pinagmamalaki ba nila pinag-aralan nila? Ang ipinagmamalaki nila, nasa kanila ang Holy Spirit. Nasa kanila ang Panginoon. Ngayon po, sinasabi ng mga MC dito o ng mga commentator, huwag niyo titingnan yung mukha nung nagsasalita. Titingnan niyo, pakikinggan niyo kung ano yung mga sinasabi. Amen? Kasi po, hindi naman kami nagkukunwari na sinasabi namin ito pero hindi namin ginagawa. Sabi nga sa English walk with your talk. Kung ano yung sinasabi mo, panindigan mo. Kaya nga pinagsisigawan ko, gumaling ako sa Divine Mercy. Bakit ka nagpapadoktor? Yun ang mga pilosopo. Bakit? Binawal ba ni Apo Konsing ang doktor? Binawal ba ng Divine Mercy ang padoktor? Ang mga doktor, instrumento ng Panginoon yan. Si Apo Konsing, instrumento ng Panginoon. Ang tawag ni Father, yung taga-Amerika, si Apo Konsing ay anointed ni Lord. Hindi naman tayo English dito. Ang tawag doon, si Apo Konsing ay kinalugdan ng ating Panginoon. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kumpleto po yun. Baka tanungin nyo naman, sino yung Divine Mercy? Iyan na po si Jesus nung muli siyang mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostoles, babalik ang aking Espiritu upang guidean kayo. Yun ang ating guide ngayon, ang Holy Spirit. Amen po ba? Kung hindi po ang Holy Spirit ang nakaguide kay Isidora, matagal na po ako nakabaon. Many times na po. Ang leukemia ko po ay 13 years. 2001 nang madayonos ako. Bakit 13 years? Buhay pa si Isidora. Yung mga mas bata ang leukemia sa akin, patay na lahat. Mayroon akong sinama dito, taga Pampanga siya, pero naka-base sa Guam. 32 years old, nung pumunta siya rito, 31 lang. 7 months sa St. Luke's, the best doctor, ang doktor niya, hematologist, oncologist, expert sa bone marrow transplant, sa lahat ng cancer, nakalagay doon, Cancer Institute. Bakit namatay? Yun ang tanong. Kasi po, ang buhay natin, ang nakatalaga ay ang Ama. Kung hanggang saan ka, ito po yung responsibilidad natin bilang mga tao. Habang nabubuhay ka, habang buhay ka, pasalamatan, purihin ang Panginoon. Nakalagay po sa Biblia Siya lang ang purihin, siya lang pasalamatan, siya ang sambahin. Sinasamba po ng tao, kagaya ni Napoles, pera. Hindi lang si Napoles. Meron kahit ordinaryong tao, ang sinasamba niya, yung kapangyarihan niya, yung pagiging mayor niya, yung pagiging gobernador niya, yung pagiging... Lahat po tayo binigyan ng kalayaan ng ating Diyos Ama. Amen po ba? Subalit, ang kalayaan na yan ay may hangganan. Doon po ako natatakot. Ako po, hindi natatakot mamatay ngayon. Subalit, sinasabi ko sa Panginoon ko, gusto ko ng magandang kamatayan. Dahil sinabi niya po sa akin, sinabi niya po Konsing, bilang banal na Espiritu, nahihiling ang magandang kamatayan. Ngayon, ang huling hiling ko, alam niyo, hindi ko kailan ako mamatay Mayroon akong in love ako sa puno na yon, sa bulaklak niya, na pag nakikita ko, tingin ang pakiramdam ko, nakangiti sa akin si Lord. Yun po yung punong fire tree. Kapatid, pag nasa NLEX kayo, tumingin ka sa kaliwa, pag napapunta, paluwas ka na sa inyo. Yung may bulaklak doon na puro orange ang kulay. Yan ang paborito ko. Nagmensahe sa akin ng Panginoon nung pumunta ako ng Manawag na Isidora, kapag naglakbay ka patungo sa tahanan ng iyong ina, kapag nakita mo ang puno, ang bulaklak na paborito mo, mabubuhay ka. Subalit Isidora, kapag hindi mo na nakikita, wala na akong magagawa. Kinabahan ako. Hindi ko alam na may Teplex pala, may 200. Kailan lang po yun? May 8 lang po yun. Hindi ko ma-share sa mga kasama kong mga prayer warrior. Ngayon, nung nasa highway na kami, sinabi ko na, mga kapatid, pakinggan nyo naman ang mensahe ng Ama sa akin. Ganito nga, yung bulaklak. Nako, eto na. Nasa junction na kami. Hoy, kapatid na Isidoro, tumigil ka. Ayan yung bulaklak mo. Bungad pa lang, mayroon na.
Doon sa bungad ng papuntang Manawag, pahati ng Tiplex at saka nung papuntang Pangasinan, ang Tiplex po, Tarlac, Pangasinan, ganon. Eh, 3 tungko lang po yung yung puno na yun. Tungkong kalan, kumbaga. Hindi ko nakita yun sa kanan. Ang mensahe po sa akin, Isidora, habang sa likop kita, mabubuhay ka. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Tinanong ako ni Ma'am Nelia kung sakasakali ka. Mayroon nagtanong sa akin, Ma'am Nelia, paano mo naman nalalaman na si Lord yung kausap mo? Oh, di ba kayo nagtatanong noon? Paano mo malalaman kung ang Panginoon ang kausap mo? Sige nga. May makasagot ba? Paano mo nalalaman? Kasi may nagsabi din sa akin na imposible pagaling ka ng Divine Mercy. Ang Divine Mercy ay ang Panginoong Jesus. 3 boses ang marinig mo. Isang pinakamalakas. Yan, 3. Pinakamalakas. Boses ni Satanas. Isang medyo malakas, boses mo. Eh, maliit na maliit yung tinig ng Panginoon. Paano mo narinig? Yan. Dapat pay attention ka sa teacher mo. Ang teacher natin si Apo Kunching. Kapag wala kay Apo Kunching ang isip nyo, pumunta kayo dito, sayang. Sayang yung oras na nagpunta ka sa dambana, wala kang natanggap. Amen po ba? Paano naririnig ni Isidora? Ganito lang po yung tip ko sa inyo. Isang mabuti at isang masama. Wala lang iba. Kapag mabuti ang bumubulong sa'yo, kay Lord John. Kapag masama ang bumubulong sa'yo, kaliwa pa lang Satanas, kay Satanas yun. Saan ka? Saan ka papanig? Sa masama o sa mabuti? Ano bang mabuti? Nanonood ka ng Itbulaga? Nanonood ka ng TV? O nagmumol ka sa SM? O nakikinig ka din sa banal na salita? Alin po ang mabuti doon? Kasi mayroon kaming kapatid dito, alagad na. Ang katwiran ng mga anak, nimumol nila yung nanay nila araw-araw para mapreskuhan, para naka-aircon, wala silang aircon sa bahay eh. Eh, ang banal na salita, hindi na mawawa ng na-stroke. Doon, nakalimutan na si Apo Kunsi, nakalimutan Divine Mercy, nakalimutan ng damba. Huwag po mangyari sa atin yun, mga kapatid. Kasi po walang tinuturong masama si Apo Kunsing. Walang masamang lumalabas sa bibig ni Apo Kunsing. Lahat kabutihan, yun po ang pakinggan natin. Kahit kanan, kahit kaliwa. Kasi po, yun lang pinakinggan ni Isidora. Alam niyo po, ang unang distractors ko, yung mga nag-ano sa akin, mga anak ko. Sinasabi nila noon sa akin, ganito, nasa magandang kalagayan ka na, bakit naniniwala ka? Ngayon po, lahat ng mga anak ko, pati mga kapatid ko, nagmamano kay Apo Kunsing, palakpakan natin ang buhay na Diyos. Kapag tumawag ang mga kapatid ko sa Amerika, mabuti ka dyan, may Apo Kunsing ka. Pag umuwi ang mga kapatid ko, pupunta muna kay Apo Kunsing bago pumunta kung saan. Yan po ang biyaya ng Diyos na hindi nababayaran ng salapi. Ito po, sasabihin ko sa inyo, kahit sinong makarinig, hindi ako natatakot dahil katotohanan ang sasabihin ko. Pumunta ako sa St. Luke's dahil may request yung doktor ko sa Medical City. 10 years po ako sa UST ha, isipin niyo po yon. Nalipat ako ng Medical City. Nag-request yung doktor na ganito examine ng dugo mo para ma-bone marrow transplant ka kasi hindi na tumatalab sa iyo ang gamot. Pinadelay ko hanggang sa pagdating ng katapusan ng Mayo. Nakiusap ako sa anak ko na, pwede po ba patapusin muna yung birthday ko. Birthday ko, May 11. Nung niresita yun sa akin, last week pa ng April. May 11. Pupunta muna kami sa Manawag. Nagpunta ako ng Manawag ng 8. Kasi sabi ko sa anak ko, nung Divine Mercy Sunday, tandaan niyo po sinasabi ko, Divine Mercy Sunday, mula mahal na araw, 1 week po yon. Hiniling ko kay Lord na yung pain ko sa tuhod, na mamagaan tuhod ko, kumikirot ang buong katawan ko hanggang sa joints ko. Hiniling ko. Hindi ko namalayan na yung araw ng Divine Mercy na sinasabi ko, madaling araw, Ama, sisikapin ko kung makapag-prosesyon ako. Tandaan niyo, sisikapin, magsasakripisyo ang bawat isa sa atin bago natin marating ang langit. Amen po ba? Kailangan ka mag-sacrifice, hindi pwedeng sitting pretty ka lang. Pagtrabahuan mo yung buhay mo na gusto mo. Amen po ba? Palakpan natin ang buhay na Diyos.
Nung sinabi ko po yon, mahal na araw pa lang, nagsumikap akong lumuhod palakad. Hindi po ako makaluhod. Nagbasa ako ng ano nga yun? Station of the Cross, number 5 ako. Hindi ako pinaupo ni kapatid na Ana. Binigyan ako ng upuan. Siyempre, special ako eh. Sa tao, special ako. Sa Panginoon, walang special. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Magsumikap ka, Isidora. Mula doon, pinauna na naman ako ni kapatid na Marie. Pinauna ako sa line-up. Marami naka-line-up. Lumuhod ako. Naggagabay ako dyan sa gilid na yan hanggang makarating kay Apo Konsing. Inalalayan ako ng isang cups para makatayo. Hindi ako tumayo. Nagpasalamat ako sa kanya. Nagawa ko yung ninais ko. Pabayaan ka lang ng Panginoon eh. Akala mo ba hindi ka pinapakinggan ng Panginoon? Pinapakinggan ka niya. Inaantay niya lang kung ano ang gagawin mo. Kung maramdaman mo na parang hindi ka niya pinapansin. Amen? Naririnig ka niya. Nakikita ka niya. Subalit maisip mo minsan, bakit ganito? Parang hindi ako pinapakinggan ng Panginoon. Huwag kang susuko. Ang nagbibigay ng tukso ay yung kalaban niya. Yung Panginoon, tahimik lang. Si Apo Konsing hindi mayabang. Kaya kinuha siya ng Panginoon para mangaral at manggamot. Amen po ba? So nagampanan ko po yon. Nung Divine Mercy Sunday o piyesta ng Divine Mercy, nagsumikap ako magprosesyon. Ayan, saksi ko ang isang kapatid, si Tita Bebot, na kasama ko palagi, nakikinig ako sa kanya. Nakapagprosesyon, nakapag-chaplet, nakapagdasal. Pagdating doon, sumumpong ng napakasakit ang aking tuhod. Para bang namamaalam na siya. Nasabi ni kapatid na Bebot, ipatong mo, isampa ko doon sa hita niya yung paa ko para mahaplos siya ng mahaplos. Hindi ko siya sinunod kasi pagbigay galang sa banal na dambana ng Mama Mary. Hinaplos niya pa na ako hinaplos. Pagdating po sa bahay, nagpahaplos ako ng kapatid na sino ba yung nagtanong kahapon. Efficacent oil, dito po yung nanggaling kay Apo, dito po yung natuklas sa efficacent oil na yan. Nilagyan ng luya at saka makabuhay. Dinikdik yung makabuhay, dinikdik ng luya, efficacent oil. Ihaplas mo kapatid doon sa inyong painful na ang iisipin mo, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, tanggalin niyo po ang lahat ng masakit na nararamdaman ko sa bahaging yon. Ngayon po, nung mapahaplas na ako dahil may palugaw, hindi na ako kumain. Kumain ako mga alas 12 na. Lumipas ang araw na yun, Linggo, Lunes, Martes, tinanong ako ng kasambahay ko, Ate, hindi po kayo magpapahaplas? Ay, oo nga ano. Wala na yung sakit, purihin ang Diyos. Hanggang ngayon, kahit na anong gawin ko, wala na yung sakit. Eto, naku po, mahal na Apo. Patawad po, ihahayag ko po pagdating ng araw, yung tamang panahon, ihahayag ko po na tumanggap ako nung araw ng Divine Mercy Sunday. Kaya lang po nakalimutan kong hingin na mag-normal yung aking blood count. Kasi every month po, nagba-blood count ako. RCBC, platelet. Kasi po, nung huling punta ko sa doktor, bago mag-Divine Mercy Sunday, in pain ako. Kaya nirekomenda niya yung magpa-bone marrow transplant ako. Hindi naman pwedeng agad-agad i-bone marrow transplant ka. 5 milyon, walang kasiguro ng buhay mo. Mas sigurado ako pag nasa Panginoon ako. Amen po ba? Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Sabi nga po ng Panginoon Isidora, hindi ko kailangan ng mga sponsor mo. Ang kailangan ko ikaw, Isidora. Palakpakan natin ang buhay Diyos. Nandito ako, Panginoon, buhay na buhay. Nagpatotoo ng hiwaga mo. Ngayon po, nung hindi na ako hinaplasan, sinabi ko yung kay Apo, Apo, ang pasubali po sa akin ng Panginoon, pupuntahan ko yung mahal na ina sa kanyang banal na tahanan. Ganyan po ang mga salita na ginagamit dyan sa Manawag. Kasi taon-taon, nagbibilin ako sa mga kasamahan kong prayer warrior. Nagsasabi ako kay Apo, pag namatay ako, ganito ang gusto ko, ganito ang gusto ko. Hindi pa ako mamamatay. Nung May 5, bago pumunta ng dumalaw sa libingan na ipinagkaloob ko, yung mga kasamahan ko, Ate Doro, kinikilabutan kami, nandito yung paborito mo, yung fire tree, namumulaklak na. Sabi ko, yung katabing libingan, akin yan, budburan niyo ako ng bulaklak. Ate, wala ka ng libingan dito. May nakalibing na, Rodolfo de la Cruz ang pangalan, purihin ka, Ama. Pati pala libingan ko, inaagaw na. Sinabi ko kay Apo Konsing, sabi ni Apo Konsing,
kapatid, huwag mong puntahan, baka malibing ka nga. Pinapunta ko ang aking driver. Ang sabi, yung 3 lote na magkasunod, RST. Nung nag-claim ako ng lupa para kay Ate Banji, yung aming preacher po ng Divine Mercy, yun preacher ng Divine Mercy. Ama, nakita niyo po, kinukonsult ko yung ama. Aling lote po ang ibibigay ko? Pasubali yung S. Kasi sumalangit nawa. Matitira sa akin, Ama, letter T. Ano pong kahulugan nun? Tatagal ka pa, Isidora. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos! O, nakita mo yung R. Sino nakalibing? Rodolfo de la Cruz. Nakita niyo po, yung hiwaga ng ama sa akin, hindi ako nagbibiro. Puntahan niyo yung Mount Zion dyan. Ang mapa na sa akin, hindi ako takot mamatay. So, bakit hindi ako mamatay? Yun ang tanong. Kasi pinagkakalooban pa ako ng Panginoon ng buhay sapagkat gusto niya marinig yung sinasabi ng Biko. Kayo marinig niyo ako, tularan niyo. Si Apo mismo nagsabi, nung isang araw, kapag mayroon kayong naramdaman na hindi niyo mawawaan, tawagan niyo si Isidora. Tawagin niyo po ako. Buong puso ko kayong i-entertain. Kaya lang po, naka-ICU po ako doon eh. Doon po, dinig na dinig po yung sinasabi ng banal na Espiritu sa pagitan ni Apo Konsing. Kailangan lang po natin, hindi lang tayo makinig. Hindi lang, di ba narinig niyo palagi, Apo? Ang may pandinig ay makarinig. Kasi marami nakikinig na, pasok dito, labas dito. Ganon din po doon sa mga teacher. Sinasabi niya, Apo, teacher ka nga, hindi mo naturuan yung sarili mo. Ganon po nakikinig ka nga, pero paglabas mo dito, wala ka nang narinig. Magsimba ka, tanongin pag uwi, ano bang homily? Ewan ko. Manood ng sini, ano pa napanood mo? Hindi ko na alam. Ganun po ang tao. Tao lang tayo Subalit kapag tinawag mo ang banal na Espiritu, lahat matatandaan mo, palakpakan natin ang buhay na Diyos. Yung gusto lang po, yung nais lang po ng banal na Espiritu na tatak sa utak natin ang dapat nating tandaan. Huwag po natin tatandaan yung mga hindi dapat. Kaya nga sinasabi, pulutin mo yung makakabuti sa'yo. Pulutin mo yung magiging aral sa buhay mo. Huwag mong pulutin yung makakasama sa'yo. Kaya nga dalawa lang isang mabuti, isang masama. 13 years may leukemia si Isidora. Magtanong-tanong po kayo kung sino pa. Bakit si Francis Magalona? Nakahanda yun, magbayad ng milyon-milyon para ibon marrow transplant. Bakit po hindi umabot? Tinakda na ng Ama. Kasi sa kabila ng karamdaman, hindi niya alam na kailangan palang tawagan niya ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Saan po kayo nakarinig nung ganun? Dito lang kay Apo Konsing, palakpakan natin ang buhay na Diyos. Ganun po kahiwaga ang Ama. Gaano ang kasama ang ugali mo? Kapag tinawag ka ng Ama, huwag ka nang patumpik-tumpik pa. Wala namang taong hindi nagkasala. Lahat naman tayo nagkasala. Kahit si Apo, sinasabi niya, hindi ako banal. Subalit, nagpapakabanal siya dahil takot siya sa parusa ng Ama. Malaking responsibilidad ang ibinigay sa kanya ng Ama. Hindi lang para manggamot, kundi mag-akay ng mga kaluluwang ligaw. Ano po yung ligaw? Yung mga nasa patay sindi, yung mga nasa 4 kantos na lamesa na may hawak na baraha, yung may mga tagay-tagay, hindi lang po yon. Yun po mga chismosa. Ang number 1, ayaw ni Lord. Dahil ang dila po natin nakakapiranggot na yan, pag nagbitaw ng masamang salita sa ating kapwa, pinatay na po natin sila. Amen po ba? Ngayon po, ang dila ni Isidora kanina padakdak ng dakdak, may pinatay po ba ako? Salamat sa Diyos. Tama po ba yung sinabi kong, it's another miracle. Thanks God for the miracle. Buhay pa ako. Amen po ba? Buhay ang Diyos. Salamat po at magandang umaga. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Nawa po ay marami po kayong natutunan sa ipinahayag po ng ating mahal na kapatid. Sa lahat po ng mga naririto, ang dako pong tinunguhan nyo o ang manggagamot na tinunguhan nyo po ay hindi po isang albularyo. Hindi rin po isang mediko. Kundi ang dako pong tinunguhan nyo ay dakong banal. At ang dako po na ito na pinananahanan ng Espiritong Banal at ang tao pong ginagamit ay hindi siya albularyo o kaya naman tinatawag na kepweng-kepweng.
kundi ang tao pong ginagamit dito ay pinili, hinirang, at kinalugdan ng Diyos Amang Mahal sa pamamagitan ng Espiritong Banal sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya pagtatama lang po, ang lugar po na ito at ang nanggagamot dito hindi isang albularyo, kundi pinili, hinirang at kinalugdan ng Diyos na buhay. Yaon po'y walang dilit iba ang kanyang kinalugdan, ang ating minamahal na Apo Conching. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Naririto na po ang ating minamahal na Apo Conching. Kaya po habang nasa adoration po siya at dumudulog po, sa mga kapatid po natin naririto, tandaan nyo po, kahit isang basket, 10 basket pang gamot ang inumin nyo. Kahit bayad mo pa, at isanla mo pa lahat ng lupa, lahat ng kayamanan mo, at ibayad mo sa manggagamot mo. Kahit ubusin mo pa lahat ng kayamanan mo, kapag di gusto ng Diyos na gumaling ka, sorry, di ka gagaling. Subalit, wala ka mang ubusing pera, kapag nanalig at nagtiwala ka, at kapag gusto ng Diyos mo na buhayin ka pa, tubig lang, mapagagaling ka niya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya sa lahat po ng naririto, baunin niyo po ang salitang, walang imposible sa Ama. Ang imposible sa tao, posible sa Kanya. Ang di kaya ng tao, kaya niya. At kaya ka narito sa araw na ito, sapagkat may magandang gagawin siya sa buhay mo. Magtiwala ka, maniwala ka, sumampalataya ka, at manampalataya ka. Buhay siyang walang kapara, nag-aalay sa tuwina sa pamamagitan ng Espiritu niya sa katauhan ni Constancia bilang Apo Conching na tinatawag siya. Kaya sa lahat po ng mga magtitiwala sa araw na ito, uuwi ng puspos ng galak ang puso nyo at ang kahiwagaan ay masisilayan ninyo. So